rancho, you might not be able. So, ang mga rancho ay nandiyan sa bandang Masbate, kung saan halos bundok, ay ano yan, hindi kayang liparin nga raw ng uwak yan, mga lugar dyan. At normally, yan ay mga pwede mong pagalain dyan. Ano? Because in the earlier times, wala naman talagang mga taong nagmamay-ari agad ng lupa. Yung during the biblical times, ang mga tao noon nag-aalaga ng mga sari-saring livestock, paikot-ikot lang sila. Kaya ang tawag sa kanila ay nomads or nomadic people. Kung saan may damo, doon sila pupunta. Pag naubos na, lipat ulit sa kabila. And those are the earlier form ng ranching. Pero nitong mga yumaman na yung mga tao, nakapagbakod na sila, hindi na sila lumilipat. Yun na lang lugar na kanilang binakuran ang ginagawa nilang rancho. At siyempre, merong limitation ng rancho dahil ang sabi ay 1 hectare, 1 head ng cattle. So, kung 10 hectares, ay 1 head ka lang. Iyon ay kung hindi mo siya confine at pakakainin ng different way. Ano? Pero kung hayaan mo lang siya, mga ilang sa sarili niya, 1 hectare. No? Yan ang usapan dyan. And then you have a business called Tree and Sod Farms. Alam ba niyo yung tree, yan naman doon ginagamit yung mga puno na sa mga established na mga forest. Yung mga forest na yan, normally ay hina-harvest nila ang puno. Ginagawa yung mga papel. So ito mga fast-growing trees. Ano? So para siya maging ang iyong puno ay tama sa quality, inaano rin yan, inaalagaan, tinitrim. Kasi kung ang gustong makuha ay one straight, ay siyempre, at the beginning, kinakailangan ititrim mo, ititira mo lang yung vertical portions niya. So, ang tawag dyan ay, yan yung business of tree caring. Ano? And also, first time yung may binarinig, mayroong farm na ang tawag ay sod farm, SOD farm, yun sa picture. Yung nakita nyo yun, naka-roll, ay hindi siya carpet. Siya ay mga ginagamit na damo sa golf courses or sa mga loan, binibili yan. Actually, dito mayroong nagbebenta pero hindi naka-roll. Ano, parang square siya na maliliit. No? Yung mga turf grasses or ang tawag nila, pragrass, merong, at yan ang malakas din ang bentahan dyan. No? I think 1 square meter niyan is around 100 to 120 per square meter ng damo. At meron nga ako mga estudyante before noong nag-EDP sila, yan ang kanilang EDP. So there is a business in the damo. Huwag lang yung damo na sinisinghot ha. May kasali yun. So agricultural production does not include ito. Hindi mo natin pag-uusapan at hindi kasama sa production yung storing or preserving raw materials before the start of production, storing, preserving, handling of moving finished goods, storing, processing agricultural products at co-ops, grain elevators, dairies, and meat packers, or raising animals for personal use, o yung mga pets. Ano? Not included yan muna sa agricultural production. Ano mga activities? At ito naman ay maaaring siguradong dapat alam na alam nyo what is agriculture. It is kasama dyan ang pagkukultivate ng soil. At sa pagkukultivate ng soil, kasama sa inyong knowledge, siyempre, yung mga klase ng soil, yung ano-anong elemento dyan sa soil, mga texture niyan, etc., etc., maybe pH, everything, alam niyo naman yan. Planting, pagtatanim, raising, and harvesting crops. Alam niyo, sa pag-harvest ng crop, ay kanya-kanya pa rin style. At baka kasi, kung basta niyo na-harvestin yan, baka hindi niyo rin mabenta ng maganda sa market. So, merong way of harvesting. Let's say, ang saging, it's not that easy to harvest. Ano, merong binabalutan pa yan, merong hindi sumasayad sa lupa, yung mga banana plantation, merong mga ano yan, lines, yung lubid o kaya ay mga doon isasabit until it came doon sa kanilang primary processing. Then you have the aquaculture, raising private aquatic animals. So mga isda yan,
tilapia, bangus, ano, yung confined, ano. And you have floriculture at napakaganda ng negosyo ng niyan, ano. Merong isa akong nakausap na engineer, ang business niya ay maggawa ng mga nursery, no. Actually siya yung nag-repair ng nursery natin sa school. Mas malaki raw ang kinikita niya sa flowers kaysa sa mga gulay. So millions ang kanyang kinikita, especially during seasons, ano. Then you also know about horticulture, which is growing fruits, vegetables, and plants. So pagka alam niyo yung tatlong yan, master niyo yan, kayo ay horticulturist. So kung gusto niyo mag-master in horticulture, yan ang inyong magiging expertise. Sa US, maybe Canada, and other malamig na lugar, ay merong maple syrup. Maple is a tree at merong nakukuha diyang syrup. No? Matamis yata yung syrup na yan. Haven't tasted about that. Then one more thing na hindi nyo siguro pa na encounter is the silviculture. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo, growing and caring of fresh trees. Kung nandun kayo sa production ng mga puno na ginagamit sa commercial, alam niyo naman siguro na yung mga plywood at saka ay galing sa yan, sa mga puno na ganyan, binabalatan nila, pinaprocess at dinilelayer nila, kanilang i-glue to form one plywood. Yan ay under ng silviculture. So kasama siya under ng agricultural production activities. So, under pa rin agricultural production sector ay practices. Ano ba itong mga practices na kung tutuusin siya ay sinusunod na ng maraming mga nasa industriya ng production, no? Ito ay mga actions and processes carried out to achieve production objectives. Kaya nga kapag kayo nasa production, importante rito yung pag-aaral, pagtatanong, attend ng seminar, at merong isang sistema na kinakailangan kayo ay nagbe-benchmarking o nagbi-visit sa iba-ibang lugar para makakuha kayo ng mga techniques nila or methods. Pareho lang naman ang yung ginogrow, pero parang mas magaling yung kanilang method of planting, method of trellising. Yun ang kalimitang purpose when you tour around. Yung iba sa ibang bansa pa pupunta just to get the applicable processes na po pwede pala. It could involve sa fertilization, irrigation, at yung pagkukontrol ng pests and diseases. Kasi yung mga insekto ay mukhang rin yan, nag-aaral din sila. At yun pa rin ang kung bakit ang kanilang DNA ay nagawa din ng Diyos na nagiging resistant at sila ay nakakapag-multiply o nakakapag-mutate pa ng ibang Kasi pag tinignan natin, bakit sir ang mga pest and diseases ay ginawa ng Diyos? Para, di ba, kontra sila sa mga pagkain na kinikreate natin, sa mga alagang hayop. Ganun kasi nagawa ng Diyos ang because may purpose din yung mga yan. Yung tinatawag nating elimination ng weakest. Kasi kung wala yung mga pest and diseases na yan, dadami ang population, including humans, magsisikip naman. So, one way of ng nature. Sa nature kasi, yung sabi nga, survival of the fittest, ang natitira lang ay yung superior breed. Yung lahat ng mga weak ay magsasakam sila sa pests and diseases. So one way yan para tinatawag ma-preserve yung pinakamagandang lahi ng isang animal or halaman. Yung pests and diseases would test who's the best among them. No? So, pinapag-aralan din naman natin paano siya makokontrol dahil tayo nga ay nasa production practices at meron tayong hinahabol na objective which is yung bottom line, which is yung tinatawag na ating profit. No? So, pag hindi mo siya manipulate itong mga to, yung fertilization, irrigation, pest control, pruning, and harvesting in your favor, ay pwede rin naman. May farm ka rin. Kaya lamang
Kaya nga inuno ko sa inyo yung tatlong level na yon. You have the top, medium ay importante kasi sa ating agribusiness or sa ating negosyo, enterprise, is the bottom line. So you need to control these things in your favor. Feeding, disease prevention, etc. These are production practices na nag-iiba-iba, depende sa farm, but one thing, nagbabase rin sila naman sa mga basics. So, dito sa atin sa university, sa school, nagtuturo tayo ng mga basic information. But you will later found out when you engage in the real practice or kayo ay nag-join sa isang kumpanya, ay mapapansin nyo na parang yung itinuro, yung ginagawa namin dito ay hindi yata ito yung tinuro or baka sabi nila obsolete na yan, ganyang process. Okay? Kasi ang process nagbabago-bago, depende sa panahon, depende sa labas ng pest and diseases, depende sa bagyo, nagbabago-bago yan. Kaya lang, yung basic knowledge ay hindi nagbabago yan. That yun yung tinuturo natin sa school. These are the fundamentals. These are the basic of agriculture. Diyan natin ipapatong kung alin dyan ang gagamitin nating techniques or processes pag in-incorporate na natin sa negosyo, which is, after all, the bottom line. Lagi ang pinag-uusapan. Again, production practices are actions and processes carried out to achieve production objective. So, doon sa I have not yet read all of the examination, but I am looking at yung isang hahanapin ko doon, which meron pa naman kayong time baguhin yan kapag itinuloy natin, yung production objectives. Ibig sabihin, ano ba ang harvest per hectare? Yan. Yan kasi lagi ang basis ng ng production target. Ano ang pangkaraniwan na harvest? Let's say sa rice, dati yan ay mababa lang, 25 kabans per hectare ng panahon ni Marcos. Ginawa niyang 99. But right now, mas mataas ang harvest kasi because of modern technology. So, nagbabago-bago ang production objective or target. So ngayon, using itong lahat ng mga practices na ito, you can actually increase your production target depende sa technology na inyong gagamitin at saka sa inyong capacity para i-apply yung technology. So yan, pruning, etc. So the potential of a certain site for production siyempre depende sa climatic suitability. I will be looking when I read your examination kung na-mention nyo ito, saan bang lugar sa Pilipinas or maybe part of other parts of the world nagiging suitable. Ang kape, saan ba siyang suitable na lugar? Pag sinabing lugar, you should mention the elevation. No? Ang kape kasi merong yung Arabica, yung pinakamahal at pinakamasarap naman, ay can only be grown at elevation na mataas talaga. Yung Tagaytay, hindi pa siya high elevation sa kape. Siya ay mid elevation. Ang higher elevation are yung nasa Benguet, yung almost nagpo-frost na kapag taglamig ng mga panahon ito. Yan yung mga matataas na lugar at yan yung highland na kape. So, kinakailangan ma-mention yan during doon sa inyong examination yung mga bagay na yun, dapat included siya doon. Pagdating naman sa quality ng water, let's say, ang kape ba magsusurvive kung hindi mo siya dinidilig? Ganon. Ang saging ba, kinakailangan diligin araw-araw? So, ang pechay ba, ganong water requirement? So, yan ay kinakailangan na-include doon sa inyong examination. If not included, may time pa naman kasi bubuuin nyo pa uli yan para ilagay lahat yung mga kasi nga hindi ko naman binigla lahat yan sa inyo. So there is always some time
para i-improve nyo yung inyong collection ng commodity na yon, no? And this will be the guide. All resources come at cost, and the scarcer the resources, the higher the cost, no? Yan. That's why dito sa Cavite, where land parcels are already sky high na ang presyo, kaya yung mga nakakapamili ng lupa rito ng mga taga-ibang lugar, siyempre maliit lang naman ang mabibili na sa mga 1,000 square, 2,000 square, hindi na sila makabili ng mga 10 hectares kasi that would cost probably sa mga 50 million pesos, and madalang ang tao na mayroon ganyan unless you are somebody. So, scarcer na kasi, dami na tao, naghati-hati na sa lupa, na yung lupa na hati pa sa production at saka iba ay sa housing. Kaya nagiging very prohibitive na ang presyo ng lupa kung iyong gagamitin sa agriculture. So, kinakailangan na maging very observant ka sa magiging cost mo para makabawi ka. So, kaya nga, dyan pumasok yung terminology na high value crops. When there's your land at saka scarcer ang iyong resources, itanim mo yung matataas ang presyo. So, even sa animals, ang alagaan mo, yung pagbibenta mo, mataas ang presyo, pero maliit ang cost mo per lang, siyempre, hindi yon for everybody. Trivia, only 13%. Ang South Africa ay nasa nasa Africa, siyempre, ang tao diyan ay blacks, no? Pero magtataka ka diyan sa South Africa ay maraming mga whites, mga puti. Paano nangyari 'yon? Because diyan sa South Africa ay na-discover yung gold mine, ano? So ito mga puti, mga entrepreneur 'yan. Nung makita nilang marami pala nakukuhang ganti doon. Maraming nag-migrate doon, nagpuntahan doon. Sabi niya, sige, kami ang magmimina diyan. At yung mga puti, di doon sila, mga Americans, mga Europeans, doon sila nagtayo-tayo ng mga negosyo. Sila yumaman at yung mga tao roong mga blacks, mga mahirap sila yung naging laborer doon, no? So 13% ng South Africa ay nagagamit sa crop production, which is referred to as arable land. So, yung laki na yan ay 13% lang ang gagamit sa halaman, no? Only 22 of this area or 22% of this area is considered to be high potential arable land. Ay napakaliit pa rin, out of the 13%, ay 22% lang noon ang magagamit sa pure agriculture. So, suitable land is the primary fixed resource, and without it, nothing can be produced. So, yan yung sinasabi natin na hindi sa lawang ng lupa, hindi sa laki ng nasasakupan mo, kundi yung bang area mo ay suitable for agriculture. Look at China. China is so big country, so huge, bordering different nationalities, different countries. Pero maliit na portion din lang doon na nagagamit nila sa agriculture. Some of them are na steep elevation, halos nagyayelo na, so hindi rin pwede sa agriculture. Ang iba naman ay desierto, napakaluang ng desierto dyan, Gobi Desert. Ang marami dyan ay hindi rin nagagamit sa agriculture. Only those that harboring ay yung malapit do sa tinatawag ng Yangtze River, no, yung bumabaha ngayon. Nandiyan yung center of agriculture, no? Kasi lupa at tubig pagka yun ay magkasama, ay you have a good agriculture, which is also the same case sa Vietnam and Thailand. No? Yan ang lamang nila sa atin. No? They have enough water kasi even sa gitna ng kalsada sa Vietnam, mayroong irrigation system going to the farms kasi yung Yangtze River from China dumaan din sa kanila. Kaya yan ang lifeline nila na nakakatulong. Ang dito sa Pilipinas, ang river natin ay ang Cagayan, dyan sa Bulacan, yung mga lowland areas. Yan kasi yung ating dito sa Cavite ay General Trias, Naik,
daan dyan yung mga excess water natin, ang mga bukal natin dito sa upland, di yan naiipon pababa at yan ang ginagamit lang patubig. So, only when those two na resources ay na-combine, ay dyan mo makikita ang accumulation ng good agriculture, tubig at lupa. Not an ordinary tubig, ha? Kasi sabihin nyo, napakarami naman ng tubig sa dagat. Remember na ang tubig sa dagat ay hindi pwedeng pagdilig because they are highly concentrated ng salt. At ang salt ay killer yan ng mga halaman. So, only fresh water. Another production objective is in term of yield. How much, gano'ng karami, heads, di ba? Fruit size, external, internal quality, yan yung mga target. No? So, when you are into agriculture at the business na yan, meron kang tinatawag na target. Okay, sige. Another production management naman, no? Kasi pag tiningnan natin, kailangan meron ng message for a while. Alright, so production objectives, yan yung mga i-mention nyo kapag ka-improve natin yung inyong sinusulat na commodity paper. No? Fruit size, pag sinabing fruit size, ano yung ina-accept sa market? No? External, internal, panlabas, at saka yung panloob. Pag sinabing internal, ay may be kasama dyan ang yung quality ng lasa, quality ng texture niya, sa tamis, di ba? Yan, yun yung mga internal quality. So, parang sa Mindanao, di ba? Meron silang suha doon, Davao. Kaya lang, pag nakatikim ka talaga ng suha nila at kumain ka ng suha na galing dito sa atin, kahit Davao pa rin variety, eh, ibang-iba. So, these are the things na meron tayo mga objectives na sinusunod dyan. Right? Ang oras na ba? 2:53. Another topic, you know. So you have the production objective, no? Ang kinakailangan niyo yun ay production management, no? It's not that simple actually. Ngayon, doon sa aking ginagawang breeding ng ay very medyo ang production management ngayon ko na-discover na it's not a simple thing, You have to manage yung breeders mo kasi I experience na nangingitlog pero walang similya, no? So what could be the problem? Is it on the pakain mo? Is it on the rooster? Is it on the way you store your eggs bago siya sa incubator? So these are the production management. Now, pagdating doon sa reproduction naman, yung sinasabi rito, gaano karami ba from one pair ang target mo paramihin, no? At siyempre depende yan doon sa hatchability at saka fertility ng eggs at doon sa capacity mo
na i-hold ang iyong mga produce kasi ang isa sa pinakamagastos diyan ay ang kulungan. Kasi kung wala kang kulungan, you sell it as young as they are. Day old, benta mo na siya para hindi ka maabala na mag-alaga pa sa. Kasi the farther they go, ay siyempre tumataas ang presyo pero the risk here it is because pwedeng magkasakit, pwedeng ma-wipe out ka, pero kung nabenta mo na kagad siya, so sold ka na. But siyempre habang tumataas, ay tumataas ang presyo. So you can do both of them. You can sell at a very young age and at the later age para ang profit mo ay variable din. So you have the health ng animals, yung pang performance nila. Pag sinabing performance, kung yan ay piggery, how about yung fats nila, baka masyadong makapal, merong measure na yan. Yung ability na to convert feeds into meat, ano rin yan. Your feeding, sa feeding kasi, hindi mo rin dapat i-overfeed kasi meron yang rule na it's not how much you feed, lahat yan ay makukonvert to meat kasi meron lang optimum amount na kayang i-convert sa feed. So sayang kung pakain ka ng pakain, hindi naman nakukonvert sa meat. So dapat meron ding management yan. And also, there are several types of management na you can only know it by practice and by asking somebody who's good at it, or you hire somebody na magaling dyan. So it's actually similar to other business, yung production management. Now, when you have that production management, meron ka na nung simula, production target. Meron ka ng doon sa alam mo na kung paano mo sila palalaguin, paparamihin, tamang practices. At yan, i-combine nyo na yung management mo. Pagka yan, nagawa mo ng isang, alam mo na. Basta kahit hindi ka na mag-isip. Kasi nakasulat na yan meron ng schedule, araw-araw, merong 1 month from now, 2 months from now. Nakalagay na ron, kailan ka mag-fertilize, kailan ka bibigay ng ganitong vaccine. Now, kailan ka mag-harvest, kailan ka magsisimula uli na magtanim. Ang tawag natin ngayon is a production system. Pag sinabi kasing system, yung lahat ng schedule mo, ang tawag ng Gantt chart, nakasulat ng lahat. Pati yung expected mo na gastos, expected mo na kikitain, expected mo na mga problems, at kung sakaling dumating, ito ang iyong ibibigay, plan A, plan B, plan C, etc. Pag pinuo mo lahat yon, ang tawag doon na isang system. At yung system na yon, kalimitan nakasulat. Kalimitan siya ay, pero not everybody ay merong opportunity na pakialaman mo yung system na yun. Kasi malimit yung system na yan ay secret. No? Yung farm na yun lang ang merong ganun. Hindi nila yan binobroadcast. Hindi nila yan sasabihin, ito, gayahin nyo. So, kayo makikita nyo kuminsan sa YouTube, are common production system. Common. Pero yung merong mga secret dyan na kuminsan ay hindi nila sinasabi because siyempre, negosyo pa rin yan. At merong competition pagdating sa internal at external quality ng produce. Bakit ang gaganda roon? Ano bang ginagawa nila? Bakit ang tataba ng mga ano ba pinapakain nila? That could be, hindi mo malalaman yon because hindi nila i-reveal yung kanilang entire production system. Somewhere doon meron silang secret na yon ay product ng kanilang trial and error until they come up with a good production system. Pero meron namang iba mababait na ituturo nila yung kanilang production system. And I don't know kung dito sa inyo sa university may subject kayo na production system. I think meron siguro. Yun yung purpose noon so that everything ay nakasulat, naka-schedule,
At mahirap kasing pagising sa umaga, saka kang paiisipin, kailan nga ba ako magbibigay ng gamot? Kailan nga ba? O kailan nga ba? Uunahan ko na yung sakit. Dapat ay gano'n lang. O kaya hindi pa dumadating yung insekto na yon, alam mo na kasi traditionally dumadating sila at this point in time, pwede bang unahan na, bigyan agad ng preventive. So mga ganun. And everything is, pag nilamsan mo yan, is called production system. So issues to consider when deciding whether or not the land is suitable for the production of a specific crop of livestock ay siyempre, meron bang sufficient size to support ang lupa mo. Maluang ba yan? No? Hindi naman paluangan yan eh. Yan pagandahan ng system. Ibig sabihin, maliit niya pero may tubig ka naman, high value ang tanim mo, talo niyan yung maluang na walang tubig. Is the land located in the right climatic area? Baka masyadong dry o baka masyadong maulan, baka malimit ang baha. Hindi siya po pwede sa ganitong klase ng halaman or hayop. Is the land free from certain pests and diseases? Does the land have sufficient areas of the required soil type and quality? Sa soils nyo ay inaalam na agad kung bagay ba sa halaman to ang inyong itatanim. Kasi kung hindi, you are parang kinokontra mo ang ang natural. So huwag kontrahin. Basahin nyo muna kung ano ang babagay doon at be with the nature or be with kung ano yung natural na nandoon. Does the land have a sufficient supply of high quality water? As explained earlier, importante, best talagang meron kang sufficient water. Is the land located close to sources of skilled and unskilled labor? Iyon ang problema ngayon. Maluang ang lupa mo, wala namang magtrabaho. Alangan namang ikaw mag-isa, kahit 10 traktora mo, di mo kaya yan. You need labor. Is the land situated at an appropriate, manageable distance from packing and transport facilities? Yan yung problem ngayon kapag ikay nasa bundok, sa Cordillera, maganda nga ang klima roon, kaya lamang talagang very risky yung pagbababa mo ng mga produkto mo. So, yan yung mga i-consider nyo. Dito, sa Indang na lang, marami akong nakita rito. Kaso bago makarating sa lupa nila, tatawid ka ng 2 ilat at 1 ilog. So 3 tatabirin mo. Kung meron kang harvest ng pinya, ihasalagay mo sa sako yung papasanin mo o ibabayad mo. Baka pagdating doon sa kalsada, ay yung ibinayad mo ay mas mataas pa kaysa sa halaga ng pinya na na-harvest. So yun yung mga importanteng considerations. Kaya nga siya sa mga proyekto ng gobyerno ay yung tinatawag na farm to market road para i-connect ang mga produce doon sa market. Kasi kung ganon, ay baliwala ang atin. Kasi nga, again, it is the bottom line of it is kailangan may profit. Alright, anong oras na ba? It's 3:03. So, I will stop from here. I will try to record na lang itong natitira para masundan nyo na lang. So, thank you very much. At doon sa mga hindi ngayon, kailan ba tayo? Anthony Davis. 17. Kung merong hindi naka-join, si admin, Lizelle, ano mo na lang sa kanila, paki-share. Bigyan mo rin niya ako ng kopya pagka padala mo sa akin. Alright? So, thank you very much. Meron pa akong susunod na section. Maraming salamat. Thank you po, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.